Mga alaskadora at Sige. mga alaskadora, Sige, oo. biglang naglabasan. Puso mo, ha? ang mga, Ayoko nang hawakan ka dyan, pero puso mo, ha? ang Okay, mga math, dito. Yeah. Ang mga math at constitutional experts Yan. last week, di ba? Di ba? Dahil lang sa isang salita, napakabigat na salita. Quorum. Kailangan ba talagang 13 ang present para makagalaw ang Senado? Oo. Sa unang tingin, syempre simple yung sagot. 24 ang senador. Majority ng 24, 13. Oo. Case closed, dapat. Pero sandali. Paano kung hindi naman ordinaryo ang sitwasyon? Paano kung may senador na nakakulong? Uy. Paano kung may senador na pugante? Meron nga rin. Oo. O yan. Again, I will take a page from our erstwhile Senate President Alan Peter Cayetano. Gumamit tayo ng basketball analogy. O, sabihin na natin Yung Eric 5 Cayetano yan, ano? ang nasa roster. Ah. Pero 3 suspended. Isa injured. Oo. Kapag maglalaro na ang team at gagawa na ng play ang coach, isasama pa ba yung mga wala sa court? O, hindi. Siyempre hindi na, di ba? Hindi na. Siyempre hindi Matik. naman dapat Matik. matigil ang laro dahil sa mga player na wala naman doon. Dito pumapasok ang madalas na banggitin na Avellino v. Cuenco. Yun na. Originally. Yun. Maraming tumitingin sa kasong yon bilang usapin ng parliamentary procedure. Pero kung titignan ang mas malawak na prinsipyo, may mas simpleng aral. Actually, very simple yung case na yon. Ang punto noon, kapag may pagpipilian sa pagitan ng pagpapatakbo ng institusyon at pagpapatigil nito, dapat manaig ang pagpapatakbo. It must go on. The services must go on. Legislation must go on. Dahil kung hindi, magkakaroon tayo ng kakaibang sitwasyon. Anong sitwasyon yan? Magiging makapangyarihan ang absent kesa present. Yun What nga, an irony, no? Oo, ang gulo nun. Mas magiging mabigat ang boto ng taong wala kaysa sa taong pumasok. Nakaw. Oo. At sa puntong yon, hindi na quorum ang pinag-uusapan. Hostage taking na yun. Eto pa, habang nagtatalo ang lahat tungkol sa legal theory, luma na daw kasi yung Avellino versus Cuenco. Matagal na yun eh. Matagal na yan. May lumabas ng mga verified Senate Journal na entries na nagpapakita na ilang pagkakataon noong mga nakaraang taon kung saan 12 senador lamang ang naitalang present. 7 beses actually. Mula noong 2008 hanggang 2015. Napanood natin Yun yun. nga, Yun yung video, 2015. Hulaan ninyo kung sino-sino yung kasama sa mga nag-attend ng mga session na yon. Sino kaya? Si Senators Alan Peter Cayetano kasama, Check, oo. si Senator Pia Cayetano, Check. at si Senator Loren Legarda Check, nag-attend. oo. Sila ring mga nagpupumiglas at bumabanat sa 12 senator quorum ngayon. Constitutional crisis daw, illegal proceeding daw. Pero bakit noon, wala naman silang angal. At dito pumapasok ang tunay na issue. Hindi quorum, hindi procedure, hindi yung Avellino case. Ano? Consistency, my Yun. fellow alases. Dahil sa isang demokrasya, pwedeng magbago ang opinyon. Pwede naman, pwedeng magbago ang interpretasyon. Sure, pwede magbago ang legal theory. Pero hindi pwede magbago ang prinsipyo, depende kung sino ang nakikinabang. Kapag nangyayari yon, hindi na konstitusyon ang sinusunod, scoreboard na tinitignan. Kaya marahil, ang pinakamahalagang tanong sa buong debating to ay kung hindi 12 ba o 13 quorum. Ano? Ang tanong, ano ba talaga nagbago? Constitution ba? Senate rules? O yung mga nakaupo? Nako, parang alam ko. Kasi mukhang hindi na quorum ang tunay na pinag-aawayan. Mukhang may mga kapit tukulang sa kapangyarihan. And that, my friends, is my Herman Club. Dami boses eh. Yun, na-delay. Oh, huwag mo natin pipigil. Baka pigilan ka na naman ni ano. Napag-usapan ni- ito naman ni- mo eh. Di ba? Tama yung sabi ni Alan. In fairness. It happens Despite, few and far in spite between. of, despite of. Okay. Ang nakikita natin ngayon ay puwersa ng destruction Yan. at Yes. puwersa ng preservation. Yes. Sino nagbubungguan ngayon dito? Totoo yan. Gustong i-preserve yung already weakened institutions natin. At meron even gusto- rehabilitate. At yung mga gustong wasakin ito. Correct. Dahil nakikita nila na bilang na yung kanilang mga oras. No, na yung mga tao ay hindi na tatangkilikin ang kanilang impunity. Correct. Oh. Pero meron din ikatlong puwersa Oo, yan. na hindi rin kontento sa preservation. Yan. Okay. Ito yung mga puwersa
na gustong mag-create ng something new. Yeah. Yun. Dahil nga, itong mga institusyon na ito ay hindi na rin masyadong matibay. It's time. Hindi sila matibay dahil hindi na rin sila nakakapag-deliver sa pangangailangan ng mamamayan. Correct. Yan yung bagong elemento rito. Well, tactically, sinusuportahan nila itong forces of preservation dahil kung hindi ma-preserve yan, wala silang pwedeng tuntungan to create something new. Yo. Pero dapat wag natin kalimutan, kailangan na rin natin baguhin itong ating mga institusyon. It's Or else, institutional. it will just be a cycle ng bardagulan. It will rot. So, kailangan at a certain point, preferably sa next presidential election sa 2028, Yan. the seeds of what is new ay maitanim na. Yan. The seeds of change. Your lips to God's Yan ears. yan yung mahalaga. No? Totoo yan. Yan eh. Euclidean yan eh. Naku. Euclid ah. Euclid ah. The bridges, the 6 bridges. Mathematician. Pinandaran ko lang. Sige. Yung mathematician dito, no? Yung mathematician. Oo, yung scientific theorem ni Euclid, di ba? Yeah, have it. Yung sundin natin ng science. Correct. Hindi katulad nitong mga walang hiyang ito. Oo. Na akala mo ay kasukdulan ng kawalang hiyaan, Yan. hindi pa pala. Tsaka burn the village yung attitude nila di ba? Yes. Kung hindi ako masusunod, susunugin ko na lang yung buong. Hindi sila makapaghintay pumunta ng impyerno. Oo. Anong sabi nung isa rito, siya lang ang may monopoly na mag-quote. Yeah. Si Shakespeare. Yung sabi ni Shakespeare sa The Tempest. Anong sabi niya? Ano? What? Hell is empty. All the devils are here. Sabi Tingin niya. kayo sa inyong paligid. Yeah. At tingnan nyo kung sino mga demonyo. Look to your left Oo. and look to your right. Wala naman dito sa 4. Wala naman dito. Nagkamali ako na tawag kong 4 kanto. Dahil namimiss ko kasi yung medyo tagay. Alam mo kaya, inuman natin, inuman yun ni Ron. Hindi nakainom ng Memo Plus. Yung problema dito sa kwan Arneo rito parang siya lang ang bumasa at nakakaunawa kay Shakespeare. Diba? Hindi lang siya yung the greatest poet. Yeah. No? He's also a philosopher of the human psyche. Indeed, yes. At kung buhay siya ngayon, ang dami pa niyang ginawang play tungkol dito sa mga walang hiyang ito. Diba? Tingin ko sasabihin niya, it's too comical. It's too comical. Tragic comedy. Tragic comedy. More tragedy than it is a comedy, I think. Truth is stranger than fiction. Oh, yun. Sabi ni Kito. Yan. Yan. Siya, kanino galing yan? Kay Will Ferrell. Ayan. Sabi ko na eh. Para napanood kayo sa Stranger Things eh. Truth is better than Baka si fiction. William Tell ang masok. Baka may mansanas ka na dito. Panahin natin. Yun yung problema dito para mga senador. Puro pretender. Anong sabi ng kanta? The Great Pretender. Oh, yes. Kantahin mo nga, Michael. Oh, yes. I'm a great pretender. Pretending. That I'm doing well. But anyway. Baka ma-flag tayo. ma-flag tayo. Pero siyempre, batay naman sa mga surveys, diba, nakikita natin yan eh. Sino ba? Kanino ba kayo naniniwala, mga ating mga kababayan, sa dalawang nag-uumpugang bato na nangyayari, diba? Yung nawawalang mga bato o yung mga batong who lost their marbles? Bato ala!